Magandang araw mga kaalaman na hinog. Sa panahon ngayon, sino ba sa atin ang hindi napapansin ang pagbabago ng kulay ng ating mga labi? Minsan, napapansin nating dumidilim ito, lalo na paggising sa umaga o pagkatapos ng mahabang araw sa init ng araw. Pero alam nyo ba na ang maitim na labi ay hindi lang simpleng usapin ng pagpapaganda? Ito ay maaaring senyales ng mas malalim na kondisyon sa ating katawan. Oo mga kaibigan, ang ating mga labi ay pwedeng magbigay sinales din sa ating kalusugan, katulad ng ating mga kamay at mata. Kapag nagbago ang kulay nito, maaaring may mensahe ang ating katawan na kailangan nating pakinggan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 senyales kapag umaitim ang labi at kung anong posibleng kondisyon ang ipinapahiwatig nito. Pang-una sa ating listahan, dehydration o kakulangan sa tubig. Ang pinakakaraniwang dahilan ng pagdidilim ng labi ay ang simpleng kakulangan sa tubig sa ating katawan. Ayon sa Care Hospitals, kapag tayo ay dehydrated, ang isa sa mga unang senyales ay ang tuyong bibig at malagkit na labi. Kapag natuyo ang labi, nagiging mas dilim ang itsura nito dahil sa pagkawala ng moisture. Ang ating katawan ay halos 78% tubig at kapag nawalan tayo ng mas maraming likido kaysa sa iniinom natin, apektado ang lahat ng bahagi ng katawan, kasama na ang ating mga labi. Ang iba pang senyales ng dehydration ay ang pagkauhaw, pananakit ng ulo, pagkapagod, pagkahilo at maitim na ihi. Ang payo ko, uminom ng 8 to 10 basong tubig araw-araw. Kung mapapansin ninyong madalas kayong nauhaw o kung ang iyong ihi ay dark yellow, dagdagan ang inyong tubig. At tandaan, ang kape at soft drinks ay hindi kapalit ng tubig. Mas mainam na tubig pa rin ang pangunahing inumin. Pangalawa sa ating listahan, paninigarilyo at paggamit ng tobako. Kung kayo ay naninigarilyo, malaki ang posibilidad na ito ang dahilan ng pagdidilim ng inyong mga labi. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Medical News Today, ang nicotine at benzpyrene na nasa usok ng sigarilyo ay nagpapasigla ng produksyon ng melanin sa balat na nagiging sanhi ng unti-unting pagdidilim ng labi. Tinatawag ito ng mga eksperto na smoking melanosis. Sa isang 2022 systematic review, kinonfirma na ang paninigarilyo ay sangkot sa oral pigmentation o pagdidilim ng bibig at labi. Ang payo ko, kung kayo ay naninigarilyo, ito ay isa pang magandang dahilan para tumigil. Hindi lang labi ang maaapektuhan, kundi ang buong katawan ninyo. Maraming programa ang gobyerno at pribadong sektor na makakatulong sa inyo kung gusto ninyong tumigil sa bisyo. Pangatlo sa ating listahan, sobrang exposure sa araw, UV damage. Ang ating mga labi ay walang melanin protection tulad ng ibang bahagi ng balat, kaya mas madaling masunog at dumilim dahil sa araw. Ayon sa isang artikulo sa Cosmoderma, ang constant sun exposure ay maaaring magdulot ng skin disorder na tinatawag na solar lentiginous o lentigo, mga dark spot na lumilitaw sa balat dahil sa UV rays. Kapag paulit-ulit na nalantad sa araw ang labi ng walang proteksyon, nag-iipon ng damage at nagre-resulta sa permanenteng pagdidilim. Ang payo ko, gumamit ng lip balm na may SPF 30 o mas mataas, lalo na kung kayo ay laging nasa labas ng bahay. Iwasan ang paglabas sa sobrang init ng araw, lalo na sa pagitan ng 10 AM hanggang 3 PM. Ang simpleng proteksyon na ito ay makakatulong hindi lang sa kulay ng labi, kundi sa inyong pangkalahatang kalusugan. Pang-apat sa ating listahan, allergic reaction sa mga products. Minsan, ang mga produktong ginagamit natin sa labi ang siyang dahilan ng pagdidilim nito. Ayon sa Medical News Today, ang inflamed o dry lips ay maaring resulta ng allergic reaction sa iba't ibang triggers tulad ng ingredients sa lipsticks o lip balms, fragrances, preservatives o metals. Ang allergic reaction na ito ay maaring magdulot ng pamamaga, dry at flaky skin at sa pagtagal, hyperpigmentation o pagdidilim ng labi. Ang payo ko, kung mapapansin ninyong dumidilim ang inyong labi pagkatapos gumamit ng bagong lip product, itigil muna ito at obserbahan kung may pagbabago. Gumamit ng mild, fragrance-free at hypoallergenic na mga produkto. Kung hindi gumaling ang irritation, magpatingin sa dermatologist. Panglima sa ating listahan, kakulangan sa nutrients, vitamin B12 at folate deficiency. Ang kakulangan sa ilang bitamina ay maaaring magpakita sa kulay ng ating labi. Ayon sa isang 2021 study na binanggit sa Medical News Today,
Ang vitamin B12 deficiencies at folate deficiencies ay maaaring magdulot ng hyperpigmentation. Kapag kulang ang katawan sa mga nutrients na ito, nagkakaroon ng pagbabago sa produksyon ng melanin na nagreresulta sa pagdidilim ng balat at labi. Ang payo ko, siguraduhin kumakain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa B12 at folate, tulad ng karne, isda, itlog, gatas at madadahong gulay. Kung kayo ay vegetarian o vegan, mas mataas ang risk ng B12 deficiency, kaya kumonsulta sa doktor kung kailangan ninyo ng supplements. Ang regular na check-up at blood test ay makakatulong matukoy kung may kakulangan kayo sa nutrients. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, iron deficiency anemia. Ang anemia o kakulangan sa iron ay isa ring posibleng dahilan ng pagdidilim ng labi. Ayon sa isang artikulo sa Medical News Today, ang iron deficiency anemia ay maaaring magdulot ng paleness o pamumutla ng balat, ngunit sa ilang kaso, maaari rin itong magresulta sa hyperpigmentation o darkening ng lips. Ang anemia ay nangyayari kapag kulang ang pulang selula ng dugo o hemoglobin sa katawan na nagdadala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang payo ko, kung kayo ay madaling mapagod, mahilo, nanlalamig ang kamay at paa at maputla ang balat kasama ang pagdidilim ng labi, magpatingin sa doktor para sa complete blood count o CBC. Ang iron-rich foods tulad ng atay, manok, isda at madadahing gulay ay makakatulong. Pang-pito sa ating listahan, Laugier-Hunziker syndrome. Ito ay isang bihira ngunit benign na kondisyon na nagdudulot ng dark spots sa labi at bibig. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa NIH, ang Laugier-Hunziker syndrome o LHS ay isang acquired benign pigmentary condition na characterized ng hyperpigmented macules sa lips, oral mucosa at acral surfaces tulad ng daliri, kadalasang kasama ang nail involvement. Ang kondisyong ito ay karaniwang lumilitaw sa adulthood at walang kasamang systemic abnormalities o malignant predisposition. Sa isang Korean study noong 2024, nalaman na ang lower lip, 95.2%, ang pinakamadaling apektadong bahagi, followed by upper lip, 81%, buccal mucosa, 66.7%, at tongue, 57.1%. Ang payo ko, kung mayroon kayong dark spots sa labi at bibig na hindi naman masakit at wala kayong ibang sintomas, maaring ito ay LHS. Pero mahalaga pa rin magpatingin sa dermatologist para ma-rule out ang ibang mas malalang kondisyon. Ang LHS ay benign at hindi nangangailangan ng treatment maliban kung cosmetic concern ito. Pang-walo sa ating listahan, Addison's disease, problema sa adrenal glands. Ito ay isa sa mga mas malalang senyales na dapat bantayan. Ang Addison's disease ay isang endocrine disorder kung saan ang adrenal glands ay hindi gumagawa ng sapat na cortisol at aldosterone. Ayon sa isang case study sa Consultant 360, ang isang 19-year-old na babae ay nagkaroon ng progressive darkening ng lips at oral mucosa na kalaunan ay sinamahan ng fatigue, salt craving, dizziness at weight loss, mga sintomas ng Addison's disease. Ang hyperpigmentation sa Addison's ay dahil sa mataas na level ng ACTH na nagpapasigla ng melanin production. Ang payo ko, kung ang pagdidilim ng labi ay may kasamang matinding pagkapagod, pagbaba ng timbang, pananakit ng tiyan at pagkahilo, lalo na kapag tumatayo, magpatingin agad sa doktor. Ang Addison's disease ay malubha pero pwedeng gamutin sa tamang medication. Pang-siyam sa ating listahan, Peutz-Jeghers syndrome, PJS. Ang Peutz-Jeghers syndrome, PJS, ay isang genetic disorder na characterized ng mucocutaneous pigmentation at gastrointestinal polyps. Ang mga taong may PJS ay nagkakaroon ng dark spots sa labi, bibig at balat sa paligid ng mata at ilong mula pagkabata. Ayon sa isang pag-aaral sa Indian Journal of Dermatology, ang PJS ay nauugnay sa hamartomatous gastrointestinal polyposis na may mataas na risk ng malignancy. Ang payo ko, kung mayroon kayong dark spots sa labi mula pa noong bata kayo at may family history ng gastrointestinal problems, magpatingin sa doktor para sa proper evaluation. Ang PJS ay nangangailangan ng regular na monitoring dahil sa risk ng cancer. At ang pang-sampu sa ating listahan, cyanosis, kulang sa oksiheno sa dugo. Ito ang pinaka-emergency sa lahat ng senyales.
Ang cyanosis ay ang bluish o purplish discoloration ng labi, balat o kuko dahil sa mababang oxygen sa dugo. Ayon sa Medical News Today, ang cyanosis ay nangyayari kapag ang oxygen saturation level sa dugo ay bumaba o kapag may atypical hemoglobin na nakakaapekto sa oxygen transport. Ang mga posibleng sanhi nito ay pneumonia, pulmonary edema, blood clots, heart attack, exposure to toxins o sobrang lamig at pananatili sa mataas na lugar. Ang payo ko, kung biglang namula o naging bugha ang inyong labi na may kasamang hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pagkalito o pagkahilo, huwag mag-atubili. Tumawag agad ng emergency o pumunta sa pinakamalapit na ospital. Ito ay medical emergency na nangangailangan ng agarang atensyon. Mga kaalaman na hinog, mahalagang tandaan na ang 10 senyales na ito ay posibleng dahilan ng pagdidilim ng labi. Hindi nangangahulugang may malubha na kayong sakit kapag nakaranas kayo ng isa rito. Ang kulay ng labi ay natural nang nag-iiba-iba sa bawat tao at marami sa mga dahilan ay benign at madaling gamutin. Pero ang mahalaga ay maging mapagmatsyag tayo sa mga pagbabago ng ating katawan. Kung ang pagdidilim ng labi ay biglaan, may kasamang ibang simptomas o hindi nawawala sa simpleng pangangalagaan, magpatingin sa doktor, sa dermatologist para sa pigmentation issues o sa general physician kung may kasamang systemic symptoms. Ibahagi natin ang video na ito sa ating mga magulang, lolo at lola at sa lahat ng napapansin nating may pagbabago sa kanilang labi. Baka ito ang maging daan para maagapan nila ang isang malubhang karamdaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo palagi at pakinggan natin ang aking katawan. Ito ang panging bahay na habang buhay nating titirhan. God bless po sa ating lahat.